hindi angkop basahin dito. Sapagkat ang English, except there come a pulling away first. Mayroon munang pagtalikod. Maraming mga manampalataya na tumatalikod sa pananampalataya bago dumating ang Panginoon. Marami na bang tumalikod ngayon? Marami na. Pero hindi pa ang lahat. Hihintayin ng Diyos na ang karamihan ay tatalikod sa pananampalataya. At ang kanilang tatanggapin ay ang Antikristo. Kagaya dito sinabi sa Juan chapter 5. Tingnan natin. Kailangan maganap muna ito. Juan chapter 5. Verse 39 marahil. Verse 43 ng chapter 5 ng Juan. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumaparito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Hula ito ng Panginoon. Patungkol ito sa kanyang bayan na tinatanggihan ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, ang hindi tumanggap sa inyo, ako ang hindi tinanggap. At ang hindi tumanggap sa akin, ang Ama na nagsugo sa akin ang hindi tinanggap. Hallelujah. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumaparito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Sino ito? Na darating na taglay niya ang kanyang sariling pangalan. Ito yung Antikristo. Hallelujah. Na ngayon ay pasimpleng gumagawa. Dumarating na siya. Kumikilos na siya. Ang sabi ni Brother Branham, ang kilos ng Antikristo, napakapinong-pino pero epektibo. Nakagaya daw ito ng isang bomba na napakaliit pero pag sumabog ito, ang laki ng damage. Iyan ngayon, buong mundo mga kapatid. Tuloy natin, verse 4 ng chapter 2 ng ikalawang Tesalonika. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba anupat siya naupo sa templo ng Diyos. Yung templo ngayon itatayo nila. Ang uupo dyan ay ang Antikristo. Tandaan natin, fabricated na lahat ang materialis dyan. Salpak lang ng salpak mga kapatid. Naghintay na lang ng panahon yan na tayo ay aalisin sa mundong ito bago itayo nila ang templo at ang uupo dyan ay ang Antikristo. Naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Matthew chapter 24 verse 15. Kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na naupo sa dako na hindi niya dapat tayuan, lumabas na kayo. Matthew 24 verse 15. Tingnan natin, puntahan natin para back-upan natin ang scripture ito mga kapatid. Hallelujah. 24 verse 15. Kaya nga, pagkakita ninyo, tingnan nyo, pag itayo na ang templo na upuan ng Papa sa Roma. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ni Propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nasa Hudiya. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay, at ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. So kawawa itong mga nagpapasuso at mga buntis. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa sabat man. Hallelujah. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Dakilang kahirapan. Kaya kapag nakita nila na itayo na ang templo, ang uupo ay ang Papa sa Roma, sila na nakaunawa ng mga salitang hula, dali-dali silang tatakas sapagkat ang kasunod yan, dakilang kahirapan. Pero tapos na tawagin ang 144,000 sa magitan ng two prophets. Yan ang dyan. Ngayon, balikan natin ang ikalawang Tesalonica chapter 2,
Verse 5, hindi baga ninyo naalala nang ako'y kasama pa ninyo? Ay sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito. At ngayon nalalaman ninyo ang nakakapigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. So may pumipigil. Gusto na niyang ihayag ang kanyang sarili noon pa man, sa pasimula pa ng iglesia ng Epeso, may pumipigil. Sino ang pumipigil? Ang Espiritu Santo na narito sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Kailan? Noon pa. Iglesia ng Epeso. Dahil tinatapatan ng dyablo ang gawa ng Diyos. Nakagaya sa panahon ni Adan, naroon ang serpente. Sa panahon ni Noe, nandoon si Ham. Nandoon ang kalapati at ang uwak. Nung naglitawan ang maraming mga propeta ng Diyos, naglitawan din ang maraming mga bulaang propeta ng Diyos. Amen? Nung lumitaw si Jesus, lumitaw din si Judas. Nung lumitaw ang mga apostolis, marami din mga peking apostolis. So, tinatapatan lang yan. Hallelujah. Tinatapatan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Espiritu Santo. Na gumagawa, kumikilos ngayon sa mga anak ng Diyos. Kaya kapag tayo na-rapture na, ito na yung panahon na ihayag niya ang kanyang sarili. Verse 8, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Speak the word. Hallelujah. At sa magitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Kasama tayo dyan. Hallelujah. Kaya nga Roma 16:20, ang sabi ni Pablo, sa madaling panahon, si Satanas ay dudurugin sa ilalim ng inyong mga paa. Roma 16:20, tayo ang dudurog. Hallelujah. Roma 16:20. Ituloy natin, verse 9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Yan na, nag-umpisa na siya. Na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. Di ba kahanga-hangang kasinungalingan yan? May COVID kayo. Pag may sipon kayo tubo, yan ay sintomas yan, mayroon ka. Magpabaksin ka para sigurado ka na. Kahanga-hangang pandaraya na kasinungalingan. Di ba kasinungalingan yan? Sasabihin na yan ay sintomas at mayroon pang sinasabi kahit walang sintomas, asymptomatic ka, may COVID ka. Dahil ang gusto lang na ang mga tao sa buong mundo ay magpabaksin para mamatay ang marami. Tandaan ninyo, nung mga nakaraang taon, nabasa ko mismo yan, na ang plano nila, kalahating bilyon na lang ang ititirang populasyon buong mundo. So, ang populasyon ng buong mundo ngayon ay nasa 8 billion. At ang sabi doon sa Apocalypse chapter 6, nang buksan ang ika-4 na tatak, nakita doon ang kabayong maputla na may nakasakay na kamatayan at nakasunod sa kanya ang libingan. At sila'y pinagkaloobang pumatay sa ika-4 na bahagi ng lupa. Sa 8 billion, ang ika-4 na bahagi, ilan? 2 billion. Tama. Tama ba? 2 billion. Ngayon may isang pari na Katoliko. At nag-predict, ang sabi niya, itong 2022, ang mamamatay dahil sa vaccine, 2 billion. Eksakto. Ika-4 na bahagi ng lupa. Yung nanananahan sa lupa. Ang ika-4 na bahagi ng 8 billion, 2 billion. Nakita niyo na? Hindi sila makakatakas sa paningin ng bride. Amen? Amen. Dahil mayroon tayong mata na kagaya ng lumilipad na agila. Amen? Kita na natin yung mga panluloko. Anong sabi dito sa verse 9? Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Yan na yan. Na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Kasinungalingan talaga yan. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Yan. Kawawa itong mga naitalaga na sa kapamakan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Iniibig natin ang katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. At hindi tayo itinalaga
sa kapahamakan, kundi sa ikaliligtas. Hallelujah. Upang mahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan. May mensaheng dumating. Ibinigay ang mensahero. Pero anong tawag nila sa kanya? May sa demonyo. Katulad ni Jesus. Hallelujah. At dahil at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito, ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Mga espiritu ng kamalian, pinahintulutan ngayon ng Diyos upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Marami bang naniwala sa kasinungalingan yan? Marami. Una, ang mga pinuno ng mga bansa. Amen? Ang mga pinuno ng mga bansa, ang naglalakihang nagmamay-ari ng mga pabrika, mga factory, nabili na nila. Binayaran ng malaking halaga para ang kanilang mga empleyado ay pilit na magpabaksin. Kita niyo? Nakita niyo yung paggawa? Hallelujah. Binayaran na nila yan. Dahil sila ay mga bilyonaryo na mga tao. Ang mga pinuno ng mga bansa, nabili na nila yan. Hallelujah. Nakita nyo? Verse 13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahirang sa inyo ng Diyos. Hallelujah. Hinirang tayo ng Diyos. At ang paghirang na yan ay hindi pwedeng baguhin ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi pa bago-bago sa kanyang mga plano. Buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu sa panampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa magitan ng aming ebanghelyo. Bakit ba tayo nagkakatipon-tipon dito? Tinawag tayo. Amen? Kaninong tinig ang ating narinig? Tinig ba ng tao? Tinig ni Kristo. Hallelujah. Kaya tayo nagkakatipon-tipon dito. Ang sabi ng Panginoon sa Juan chapter 5 verse 28, marahil sa araw na yaon, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng tao. At sila nakakarinig ay mabubuhay. Tayo yon. Tayo dati mga patay. Pero nung marinig natin ang ebanghelyo, tinanggap natin, nabubuhay tayo. Amen? Hallelujah. Sa kalagayang ito'y tinawag kayo sa magitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalulhatian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Tinawag tayo para magkamit kung anong mayroon si Kristo, mayroon din tayo. Hallelujah! Ipapasok tayo sa kalulhatian ng Diyos. Mula sa kadiliman tungo sa kagila-gilalas na liwanag. Hallelujah. Nakita niyo mga kapatid, napakaswerte natin na mga nilalang. At tayo ay kaunti lang sa bilang. Kaya wag nating hanapin ang maraming bilang. Amen? Sa ganitong pagkakatipon-tipon, ang Diyos ay nalulugod. Hallelujah. Hindi siya nalulugod sa marami. Nalulugod siya sa kaunting bilang na ang kanilang puso uhaw sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Marami nagkakatipon-tipon dyan, libo-libo. Pero totoo ba ang kanilang pagkakatipon-tipon? Wala doon ang Diyos. Ang sabi ng Barbanham, sila ay mga bulok na itlog. Kahit anong limlim ng inahin ng manok, kapag siya ng itlog na hindi dumaan sa lalaki, na hindi nasipingan, mangitlog siya ng marami at kanyang limliman, kailanman ay hindi mapipisa, mabubulok na lang ito, sapagkat ang itlog doon ay walang buhay. Pero tayo, ang ating pagkakatipon-tipon, tayo ay mayroong buhay na salita. At dahil buhay ang salita natin pinagkakatipon-tipunan, si Kristo ay narito. Hallelujah. Tanda natin, ang salita ay binhi ng Diyos. Roma 8:11. Lucas 8:11. Ang salita ay binhi ng Diyos. May buhay. Hallelujah. Kaya ang iglesia ngayon nilimliman ng Espiritu Santo. Hanggang sa isilang nito ang larawan ni Kristo.
Katulad ng sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria, Maria, huwag kang matakot sapagkat ang iyong dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sabi ni Maria, paano mangyari yan? Hindi ako sinipingan ng isang lalaki. Ang sabi ng anghel, bababa sa iyo ang anghel o ang Espiritu ng kataas-taasan at lililiman ka. Hallelujah. Amen. Para bang itlog na limliman ng isang inahing manok. Kaya ang iglesia ngayon, mga kapatid, na may dalang purong salita, nilimlima ng Espiritu Santo hanggang sa ito ay mapisa, lalabas ang larawan ni Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. Ngayon, ang diablo ay gaya-gaya. Ang Diyos ay lilikha ng larawan ni Kristo, si Satanas naman ay lilikha ng larawan ng hayop. Amen? Mayroong larawan ng hayop, di ba? Apokalipsis chapter 13. Pasasambahin ang buong mundo sa larawan ng hayop. Ecumenical movement, World Council of Churches, kailangan makiisa ka sa kanilang sistema at gayahin mo kung anong ginagawa nila. At sa bagay na yan, kapag ginawa mo yan, may tatak ka na dito at sa iyong kanang kamay. Hindi makikita ng mata dahil spiritual na tatak. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, maikli na lang ang panahon na ating inintay. Kapiraso na lang. Alam niyo, sa panahon ni Moses, nung sila ay lumabas sa Ehipto, nang 3 buwan mula nang sila lumabas sa Ehipto, nakarating sila sa bundok ng Sinai. At ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabihin mo sa bayan, humanda sila, maglinis sila sa kanilang sarili. Labhan nila ang kanilang mga damit at ang mga lalaki huwag sumiping sa mga babae sapagkat sa 3 araw bababa ako. At nung bumaba ang Diyos, umagang-umaga, mga kapatid. Exodus chapter 19 verse 16. Bumaba ang Diyos umagang-umaga doon sa bundok, sa tuktok ng Sinai na bundok. At nung bumaba ay kumukulog, kumikidlat, umuusok ang bundok, lumilindol, nabibiak ang mga bato. At dahil doon natatakot ang mga anak ng Diyos. At ang sabi, Moses, sabihin mo sa Diyos, wag na siya magsalita sa amin, ikaw na lang dahil mamatay kami. Hallelujah. Dahil habang ang tunog ng pakakak ay palakas ng palakas, at ang kulog ay palakas ng palakas, nakakatakot ang tanawin. Hallelujah. Umagang-umaga, bumaba ang Diyos. At sa panahon ng Pentecostes, bago umakyat ang Panginoon sa langit, nagbilin siya sa kanyang mga alagad, manatili kayo sa Jerusalem, sa bayan. Hintayin ninyo ang pangako ng aking Ama na malapit nang dumating. Amen? At naroon ang mga alagad, nagkakatipon-tipon sa upper room, sa mataas na silid. Ilan sila doon? 120 na mga manampalataya, kasama si Maria. At nung dumating ang time na yon, na sila ay naroon nagkakaisa, isang pananampalataya, isang kapahayagan, mayroon sila. Amen? Hallelujah. Puno ng pag-ibig. Puspos ng Espiritu Santo. Hallelujah. Bumaba ang Espiritu Santo sa anyong dilang apoy at dumapo sa isa't isa sa kanila. At nung dumapo na sa isa't isa sa kanila, nagsasalita sila ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob na salitain nila. Anong oras yon? Anong panahon yon? Umagang-umaga. Amen? Hallelujah. Umaga. Bumaba ang Espiritu Santo. At doon isinilang ang iglesia ni Kristo. Isang iglesyang makapangyarihan. Isang iglesyang kinatatakutan nila. Amen? Sa panahon na yon, marami na mga relihiyon sa panahon na yon na naglalakihan. Pero nung isilang ang iglesia ni Kristo, namangha sila, mga kapatid. Amen? At napagkamalang mga lasing. Pero sabi ni Pedro, hindi sila mga lasing. 9:00 pa lang ng umaga. Hallelujah. Kundi ito'y katuparan sa hula ni Propeta Joel.
Hallelujah. Nasa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Amen. Hallelujah. Tandaan nyo, sa panahon ni Moses, bumaba ang Diyos umaga. Tingnan na natin para mayroon tayong backup scripture. Mahirap na yung walang backup nagsasalita dito. Amen? Dahil tayo pinapabalik sa Biblia. Amen? Hallelujah. Idirekta ko na lang. Ang Exodus chapter 19, verse 10. At sinabi ng Panginoon kay Moses, pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. Ano ba itong mga damit sa spiritual? Sa kanila, literal na damit lalaban. Pero sa atin, maglaba tayo ng ating mga damit. Damit pangkasal. Amen? Hallelujah. Anong damit na ating isuot ngayon? Katuwiran ng Diyos. Amen? Apocalypse chapter 19 verse 8 hanggang 9. Sa atin ipinagkaloob na damitan tayo niya ng damit pangkasal. Hallelujah. Tingnan muna natin at balikan natin yan. Apocalypse chapter 19 verse 8. Hallelujah. Sabi dito, verse 5, at lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng karamihang tubig, ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo magagalak at tayo magagsayang mainam at siya ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Amen. Hallelujah. Sa English, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Katuwiran ng mga banal ang damit. So tayo, darating ang panahon, ikakasal tayo sa Panginoon. Suot-suot natin ang katuwiran mula sa Diyos. Hallelujah. Yan ang ating damit na isusuot. Kaya lahat ng baluktot nating katuwiran, alisin na natin yan. Amen. Pag sinabi ng Diyos, mga babae, pahaba kayo ng buhok, magpahaba kayo ng buhok. Huwag kayo mga tuwiran. Kasi yan ang katuwiran ng Diyos. Walang magpapatato. Yes. Walang magpapatina ng buhok. Walang magkuloriti sa kukuman o sa labi man o sa pisngi man. Walang magdugtong ng pilik mata. Walang maguhit ng kilay. Kita ninyo? Maglaba tayo ng ating mga damit para pag humarap sa kasalan, malinis ang damit. At ang damit na ating isusuot, katuwirang mula sa Diyos. Hallelujah. Maglaba. Alam nyo ba ang mga police virgin? Naglaba sila. Kailan? Sa dakilang kahirapan. Pinaputi sa dugo ng kordero. Nilabahan na nila. Inalis na nila ang kanilang mga katwirang bulok dahil nung nandito pa sa lupa ang biyaya, panay pangangatwiran. Ay, hindi pwede. Ay, panahon ngayon ng social na ngayon. Kailangan mag-ayos ako. Kailangan na maiksi at hapit ang aking suot para madali akong tanggapin sa trabaho. Kita niyo? Alam niyo ba, sabi ni Brother Branham, ang babae kapag nag-apply ng trabaho, lalapit sa manager yan. At uupo yan, sa upuan, malapit sa manager para mag-apply at igaganon ang kanyang hita. Sir, mag-apply po ako. Ha? Anong ibig sabihin doon? Aakitin ang manager? Ha? Para lang matanggap. At kapag ang babae naman daw ng driver, nahuli sa traffic, bababa at iayos-ayos. At gaganon ng dibdib para makita ang halos kalahati na parang si Regine Velasquez. Ha?
Sir, ano po ang aking violation? Kita ninyo? Hindi yan ang katuwiran ng mga anak ng Diyos. Amen? Alisin na natin mga bulok yan. So, panahon ni Moses, bago bumaba ang Diyos sa bundok ng Sinai para ibigay ang mga kautusan, inutusan ng Diyos. Labhan ang mga damit. Hallelujah. Ngayon, tuloy natin. Exodus 19 verse 11. At tumanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot na iyong sasabihin, mag-ingat kayo. Kayo'y huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. Sino mang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi siya'y tunay na babatuhin o papanain. Maging hayop o tao ay hindi mabubuhay pagka ang pakakak ay tumunog ng maluwat ay sasampa sila sa bundok. At bumaba si Moses sa bayan mula sa bundok at pinakabanal ang bayan at sila'y naglaba ng kanilang mga damit. So naghahanda dahil may mensahe ang propeta. Amen? Hallelujah. Tulad sa atin ngayon, ibinabalik tayo sa purong salita para makapaghanda sa pagparito ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sana ba ako? 14. At bumaba si Moses sa bayan mula sa bundok at pinakabanal ang bayan at sila'y naglaban ng kanilang mga damit at kanilang sinabi sa bayan, humanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong sumiping sa babae. Itong babae sa ating panahon, spiritual speaking, mga iglesia ito. Huwag tayong makipagkaisa dyan sa mga babae na yan ng mga anak ng anak patutot. Amen? Hallelujah. Denominasyon. Huwag tayong makiisa dyan. 16. At nangyari ng ikatlong araw ng umaga na kumulog at kumidlat at may isang salimuot na ulap sa ibabaw ng bundok at ang tunog ng pakakak ay napakalakas at ang bumbayan ay nasa kampaminto ay nanginig. Umaga, bumaba ang Diyos. Amen? Hallelujah. Umaga. Ngayon, doon sa Pentecostes, ng isilang Iglesia ni Cristo, umaga rin. Bumaba ang Diyos sa kalagayang Espiritu Santo. Amen? Hallelujah. Parang inaantok na yata kayo. Ngayon mga kapatid, pupunta tayo dyan sa illustration. Pero hintayin ko si Pastor Arke. Lumabas kasi. Ngayon, dahil tayo ay espiritual na bayan ng Diyos, maglaba tayo ng ating mga damit, ng ating mga katuwiran. Dahil napakahalaga ng damit kasalan, mga kapatid. Dito sa lupa, kapag ang iyong isusuot na damit sa kasalan ay mumurahin, maraming pintas yan, Brother Roy. Pero kung pinakamagandang damit pangkasal, isusuot mo, abay, talagang maraming hahanga sa iyo. Hallelujah. At tayo ay italaga na para ikasal sa ating Panginoong Hesus. Kailan siya babalik? Kapag ang iglesia wala ng kapintasan. Ephesians chapter 5 verse 20. Babalik si Kristo na wala tayong kulubot, mansa o kapintasan man. Para ikasal tayo sa Kanya. Ang ating mga katuwiran na mga bulok at baluktot, iiwanan na natin. Kaya kailang mamatay tayo sa ating sarili. Amen? Hallelujah. Dahil kung buhay pa tayo sa ating sarili, hindi pa tayo pwedeng humarap sa Panginoon para ikasal. Dahil ang baluktot at liko ng pangatuwiran, mansa yan sa iyong damit pangkasal. Hallelujah. Ngayon, puntahan natin yung illustration. Hatiin ko sa apat. Ang sabi doon sa Matthew chapter 25, verse 6, nung hating gabi ay may sumigaw. Tama ba? Puntahan natin Matthew 20, 25.
verse 1. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga... 25 verse 1, Matthew. Kung magkagayoy ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ano ba ang ilawan na espiritual sa tao? Ang kanyang espiritu. Yan ang kanyang ilawan. Ang ilawan natin ay ang ating espiritu. Puntahan muna natin ang Kawikaan chapter 20 verse 27 para ipakita ko sa inyo na ang ilawan ng Panginoon ay ang ating espiritu. Kawikaan chapter 20 verse 27. Kaya kailangan ang ilawan laging may ningas ng apoy. Hallelujah. Sabi dito sa Tagalog, ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat na mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Sa Tagalog, diwa ang ginamit. Pero sa English, the spirit of man is the candle of the Lord. Kita niyo? So ang atin palang espiritu, ito yung paningasin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang ating espiritu pala, ito pala yung sisindihan ng Panginoon para magliliwanag ang ating loob, ang ating pag-iisip. Amen? Hallelujah. Para makita natin at malaman natin ang mali at hindi mali. Hallelujah. Para makalakad tayo ng matuwid. Sisindihan ng Panginoon ng ating espiritu, bubuhayin niya ang ating espiritu para tayo makasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Para makapamuhay tayo sa buhay espiritual. Hallelujah. Ngayon, balikan natin. Matthew chapter 25 verse 2. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang, at ang 5 sa kanila'y mga mangmang, at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangaghanda ng mga langis. Tatapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. So ang mga mangmang, walang Espiritu Santo. Amen? Malinaw yan, kahit sa message ni Brother Branham. Walang Espiritu Santo ang mga mangmang. Alam nyo ba, hinto tayo dyan. Bakit naging mangmang sila? Alam nyo mga kapatid, ang taong matalinong manampalataya, may kasabihan sa sanlibutan, Pastor Arki. One word is enough to a wise. Amen? Sa sanlibutan yan, sa school. So, ang mga genius, isang salita lang teacher, catch up agad. Di ba? So, ganun ang mga matatalinong manampalataya. Hindi nila palalampasin yung sinasalita ng mga ngaral. Kailangan unawain nilang maigi yun. One word is enough to a wise. At hindi lang, kailangang ipamuhay nila para sila magiging matalino. So, balikan natin yan. Hinto tayo dyan. Total, sabi nga, hanggang alas 10 tayo eh. Puntahan natin. Matthew 7:24. Tingnan nyo bakit naging matalino at naging mangmang. 7:24 Matthew. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ibig sabihin ipinamuhay, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Sino ang matalino? Yung napakinggan nila, ipinamuhay nila. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi na bagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ano ba ang bato? Revelation. Ang kanilang napakinggan, mayroon silang kapahayagan. Amen? Kaya Pedro sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi pwedeng makapanaig dito. Ang mga pandaraya ng kaaway hindi pwedeng manaig dito sapagkat revelation upon this rock. Amen? So nakatayo pala ang isang mananampalataya na ang kanyang pinakinggan ay pinamuhay, siya ay nakatayo sa kapahayagan. Amen? Matalino siya na manampalataya. Lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. 26, ito na yung mga mangmang.
At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginanap, so hindi pinamuhay yung napakinggan, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, walang rebelisyon. Dumadalo, pero walang kapahayagan. Hallelujah. Mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Bakit kakilakilabot ang maranasan ng mangmang? Dakilang kahirapan. Doon siya babagsak. Hallelujah. Nakita ninyo, bakit naging matalino, bakit naging mangmang. So balik tayo Matthew 25. Yan ang problema sa mga mangmang, hindi na ipamuhay ang mga salitang napakinggan. Kaya walang Holy Spirit na nanahan sa kanila. Hallelujah. At ito'y pinagtatalunan pa ngayon dahil maraming nagsabi, di, ang mga mangmang may Holy Ghost baptism. Pero ang Biblia nagsabi, wala. Malinaw yan. Pero pinagtatalunan ito, mga kapatid, na mga mangmang daw ay may Holy Ghost baptism. Ayan na nga eh. Malinaw na yan. Balik tayo sa Biblia, hindi doon sa quotes. Amen? Kapag sinabi doon sa quotes na mayroon, pero ang Biblia nagsabi wala, saan tayo? Dito tayo sa Biblia. Hallelujah. Verse 5 ng Matthew 25. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangag-antok silang lahat at nangakatulog. Alam nyo, ang verse 1 hanggang verse 5, patungkol ito sa iglesia ng Epeso hanggang sa iglesia ng Philadelphia. Nangamatay ang mga manampalataya mula Epeso hanggang Philadelphia. Pero pagdating sa iglesia ng Laodicea, hating gabi, kailan ba umugong ang message? Dalan Barbanam, di ba hating gabi? Verse 6, datapot pagkahating gabi, eto na alas 6 ng gabi, hating gabi, midnight cry. Tatapot pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Narinig natin ang mensahe. Amen? Lumabas tayo sa iba't ibang denominasyon na ating kinabibilangan dati. Hallelujah. Narinig natin ang sigaw sa hating gabi. Dala ni Brother Branham. Hating gabi. Nakita niyo na? Hating gabi. Ngayon, ang oras ay nagpapatuloy na gumugulong. Ngayon ay hindi na hating gabi. Hallelujah. Marami nagsasabi, wala nating hintayin pa. Dahil ang fivefold ministry sapat na. Dahil ang sulat sa sulat ni Pablo sa Epeso, pasasakdalin ng fivefold ministry ang nobya ni Kristo. Tama talaga yan. Pasasakdalin talaga. Hallelujah. Tandaan natin, bumaba ang Espiritu Santo dito. Pentecostes. Amen? Parang hindi yata, parang nakatulog yata. Binasa natin kanina, chapter 2, verse 40 o 15. Oras na alas 9. Hallelujah. Pero habang tumatagal ang panahon gumugulong, umabot sa ating gabi. Amen? Pero may sumigaw, Brother Branham. Ngayon nawala ng Brother Branham, fivefold ministry. Amen? Tanda natin, ang ating binasa kanina ay 4 na pagpupuyat. Balikan natin ang Marcos. Kaya yung nagsasabi na wala nating hintayin pa, kundi ang fivefold ministry ay sapat, tingnan natin. Verse 33 ng chapter 13 ng Marcos. Kayo'y ingat, puyat, at magsipanalangin upang hindi ninyo sapagkat, medyo madilim kasi, no? Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na ninirahan sa ibang lupain na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. 35. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon yan, mga kapatid, sa ating orasan, alas 3 ng hapon sa atin, hapon na yan. Alam niyo ang pagpupuyat sa Israel, 4 na bagay yan.
hapon, unang pagpupuyat. O sa hating gabi. Nakita nyo ang illustration. O sa hating gabi. O sa pagtilaok ng manok, alas 3 ng madaling araw. Pero may pang-apat, mga kapatid. O sa umaga. Ito ang umaga. Ibig sabihin, ang fivefold ministry, mayroon pang susunod na ministry. Pang-apat nagpupuyat, doon darating ang Panginoon. Nakita ninyo? Kaya ang fivefold ministry, pasasakdalin ang nobya, pero hindi pa sapat dahil mayroon pang susunod na mensahe. Pang-apat na pagpupuyat, darating ang Panginoon. Dahil hindi siya dumating sa pangatlong pagpupuyat. At nagtuloy ang Panginoon sa pang-apat na pagpupuyat. Nakita ninyo? Kaya hindi sapat ang fivefold. Pasasakdalin lang ng fivefold ang bride. Dahil may apat na pagpupuyat. Pero nagsasabi ngayon ang marami na wala nang darating. Pero tingnan nyo ang kasulatan. Apat na pagpupuyat ang binanggit. Dumating, isinilang ang Iglesia ni Cristo alas 9 ng umaga sa kanila. Hanggang dumating ang Dark Ages. Madilim. Hanggang sa panahon ni Brother Branham, hating gabi. Nakita niyo mga kapatid? Kaya hinati yan sa apat. Kaya huwag ninyong sabihin, ito sa akin lang ha, ayaw ko naman idoktrina ito sa inyo. Sharing lang ito, kumbaga sa ano. Para sa akin, si Brother Branham, isinilang ang Pentecost Iglesia ni Cristo, Brother Branham, fivefold ministry, Seven Thunders ministry. Nakita ninyo? Malinaw yan mga kapatid. Mayroon pa tayong hinihintay. Seven thunders uttered their voices. Kailan sila mag-ministry? Pag dumating na ang alas 6 ng umaga, sisikat ng araw si Kristo. Amen? Nakita ninyo? Si Kristo ang araw. Nakuha niyo mga kapatid? Malinaw yan. Mayroon pa tayong hinihintay. Pero ang iba, ang marami ngayon ng mga manggagawa nagsabi, wala na. Paano yan? Hanggang dito lang naman ang fivefold ministry dahil apat na pagpupuyat yan. Dahil kung hanggang 3 lang, hindi na sana banggitin ng Panginoon sa pagtilaok o sa umaga. Dito pagtilaok ng manok. Alam nyo ba sa alas 3 madaling araw, ako taga-bundok ako. Malaking kabundukan sa Leyte, doon ako isinina. Walang halos kapitbahay. May kapitbahay man, halos 1 kilometro layo. Mga kakahuyan, mga puno ng kahoy, pagdating ng alas 3 ng madaling araw, Brother Roy, iba't ibang ibon ang humuhuni. Amen? Kahit yung mga baboy ramo dyan, maririnig mo at saka yung mga usa. Dahil nagigising na sila dito. Iba't ibang tinig ngayon, Baptist, Sabadista, Iglesia ni Cristo, na ba yung ibig ko sabihin? Iba't ibang tinig dito. Mga denominasyon. Dito sa panahon ng fivefold ministry. Amen. Pero pagdating, alam nyo ito, idadagdag ko sa inyo. Sa oras ng gabi, andyan kumikilos ang mga ibong panggabi. Amen. Ang mga paniki, dilat na dilat ang mata dyan. Sa buhol may tinawag na kagwang. Yung parang tao na lumilipad. Pero malaking paniki pala, kagwang ang tawag doon. Yung kwago. So mga ibong panggabi, nandito. Andyan sila. Pero pagdating sa umaga, ang mga ibong panggabi, wala na yan. Ang mga denominasyon, wala na yan. Amen? Hallelujah. Dito darating si Kristo. Sa ministry ng Seven Thunders Ministry. Dahil sabi ng Branham, konektado ang pag-ugong ng 7 kulog, konektado sa pagdating ni Kristo. Malinaw yan. Back up sa Scripture. Hallelujah. Quotes plus Bible. Malinaw yan mga kapatid. Tandaan natin, sa panahon ni Moses, umaga bumaba ang Diyos sa bundok ng Sinai. Panahon sa Pentecostes, umaga rin bumaba ang Espiritu Santo. Pagbabalik ni Kristo, para sa espiritual na pangungusap, umagang-umaga na rin. Ibig sabihin, babalik si Kristo, ang ating kaisipan napakaliwanag na.
Tingnan natin ang Biblia. Unang Korinto chapter 13. At malapit na ako magtapos kasi alam ko inaantok kayo. Alam nyo ba ang preacher, kahit magdamag to, basta nakatayo, hindi to antokin. Walang antok-antok dito pag nandito sa pulpito. Hallelujah. Pero kayo dyan, alam ko inaantok kayo. Yung iba dyan halos mahulog na sa upuan dyan. Totoo yan. Kasi naranasan ko yan. Tingnan nyo. Unang Korinto chapter 13 verse 11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Ito'y manampalataya. So itong mga manampalataya na bata pa, kung ano-ano lang mga sinasabi niyan. Yan ang magulo pagdating sa siring. Nagdaramdam akong gaya ng bata, matitiso rin. Nag-iisip ako gaya ng bata. Nakita nyo? Ngayong maganap ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Kailangan iwanan. Yung mga tuwirang bulok at liko, iwanan na yan. Dahil isip bata yang ganyan. Ugaling pagkabata yan. 12. Sapagkat ngayon malabo tayo nakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Sino makikita natin sa mukhaan? Si Kristo. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakakilala sa akin. Hallelujah. Ngayon ay nakilala natin ng bahagya sa magitan ng mga salita. Pero pagkatapos nito mga kapatid, makikilala na natin siya gaya ng pagkakakilala niya sa atin. Dahil makikita na natin siya. Hallelujah. Dahil kung paano siya, gayon din tayo. Hallelujah. Tingnan natin ang unang Juan chapter 3. Juan chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanglibutan. Totoo yan. Hindi tayo nakikilala, hindi na tayo nakikilala. Dati nakilala tayo na malakas uminom, may mga bisyo, nakilala tayo ng ganon. Pero nung tanggapin natin si Kristo, hiniwalay natin ang mga bisyo, hindi na tayo nakikilala ng gayon. Amen? Sapagkat siya'y hindi nakilala nito. So kung paano mong tinanggap si Kristo, sabi ni Pablo, lumakad kayo ng kagaya ng paglakad niya. Si Kristo walang bisyo. Amen? Hallelujah. Verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, diyan sa kalawakan, tayo magiging katulad niya. Nakita niyo? Sapagkat siya ay ating makikilala gaya ng kanyang sarili. Sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Doon natin siya makikita ng mukhaan. At makilala natin siya ng lubusan kung paanong pagkakilala niya sa atin, gayon din ang ating pagkikilala sa kanya. Amen. Hallelujah. Kailan yan? Dito, sa pang-apat na pagpupuyat. Hallelujah. Bakit tinawag ni Kristo ang apat na pagpupuyat yan? Kasi nandyan ang gawa ng kaaway. Pag hindi ka magbantay, yari ka. Alam niyo sa mga palabas, mahilig ako manood ng palabas na gira, sa karate, boxing. Siyempre, lalaki tayo. Aksyon ang ating hilig. Alam niyo, sabi nung isa, doon sa palasyo, at may mataas na bakod, at nandoon sa tuktok may mga tore, di ba? May mga tore yan, ang palasyo nung araw. Mataas na bakod yan, at may mga tore dyan. Look out yan, kung sino yung paparating. Pinagbili na ng isang, marahil ay si Pangulo na, o pinuno ng mga sundalo, sabi niya sa gwardya, magbantay ka ng maigi dyan sa pwesto mo. Dahil kung hindi ka magbantay ng maigi, ikaw ang papatayin. At yun, nagbantay ang gwardya. Ngunit inantok. Siya namang dating ng kaaway. Eksakto naman yung pag-akyat ng kaaway, siya natimpuhan, natulog siya.
ay nilaslas agad ang liig. Patay siya. Bakit? Hindi siya naghanda eh. Hindi siya nagpuyat, hindi siya nagbantay. Eh kung nagbantay siya, di makasigaw sana siya. Amen? Kaya yung pagbabantay dyan, spiritual na pagbabantay, kailangan gawin niya ng isang mananampalataya. Magbantay. Marami tayong kaaway, mga kapatid. Ang dami. Hallelujah. Bukod yan ang ating kaisipan, doon yan, dumadali palagi. Kahit tulog ka, idinadaan yan sa panaginip. Yung kaaway na yan. Tandaan niyo, si Kristo hindi nakaligtas, binigyan ng pangitain ni Satanas. Alam niyo yun? Si Kristo binigyan ng pangitain ni Satanas. Matthew chapter 4. Ang sabi ni Satanas, nakita mo lahat ng yan? Akin yan, lahat ng kaharian na yan? Yung mga nagagandahang mga kababaihan dyan, lahat ng yan, akin yan? Ibibigay ko sa iyo lahat yan, lumuhod ka lang sa akin. Pangitain yun. Pero sabi ni Kristo, Satanas, nasusulat. Hallelujah. Huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Nasusulat. Ang ating sandata, yung nasusulat. Amen? Yan lagi ang ating hawak. Nasusulat, Satanas. Hallelujah. Hindi tayo pwedeng humawak ng sandata na hindi nakasulat. Dahil yung hindi nakasulat, walang ano yan, walang talim yan. Hallelujah. Hindi yan makakasugat sa kaaway. Hallelujah. Alam nyo ba, si Kristo, tinalo niya ang kaaway dahilan sa pagiging masunurin niya sa Ama. Isa sa katangian ng Panginoon kung bakit natalo niya si Satanas, ang kanyang pagiging masunurin sa Ama. Ama, ibig ko sana na ang sarong ito palampasin mo sa akin. Ngunit wag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Nakita niyo? Isa sa katangian ni Kristo na tumalo sa kaaway ay ang pagiging masunurin. Dahil ang pagsunod, walang pamalit. Diyan natalo si Saul. Diyan napahamak si Saul, ang kanyang sangbahayan, at ang buong kaharian ng Israel. Dahil hindi siya sumunod. Hallelujah. Dahil ang katigasan ng ulo, ang sabi ni Samuel, ay katumbas ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, na mayroong matinding Diyos-Diyosan na kung hindi mo ito maintindihan, madalas mo itong sambahin. At tandaan natin, ang sabi doon, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay parurusahan. Pero mayroong Diyos-Diyosan, mga kapatid, na kung hindi mo ito malalaman, madalas mo itong sambahin. Pero hindi mo alam. Tingnan natin ang Ezekiel chapter 14. Maaga na yata. Tuwila ako yung manok. 3:00 na ba? O baka nandito na tayo, pumapasok na tayo sa pang-apat na pagpupuyat. Hallelujah. Ezekiel chapter 14 verse 1. At dito na siguro ako magtapos. Hallelujah. Verse 1 ng chapter 14 ng Ezekiel, nang magkagayoy, lumapit sa akin ang ilan sa mga matanda sa Israel at nangaupo sa harap ko. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, so propeta si Ezekiel, anak ng tao, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako? Kaya't salitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bawat tao sa sangbahayan ni Israel na nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso, sumarami, mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang mukha at naparoon sa propita, akong Panginoon ay sasagot sa kanya roon ng ayon sa karamihan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Nakita ninyo? Ano ba yung nasa puso ng mga Diyos-Diyosan? Sarili mong kagustuhan na hindi kalooban ng Diyos. Ginagawa mo. Hindi gusto ng Diyos na gawin mo, pero ginawa mo dahil gusto mo, Diyos-Diyosan ito. Nakita niyo, mga kapatid? Yan ang pinakadelikadong Diyos-Diyosan na hindi mo makita sa iyong mga mata. Sapagkat ito'y nasa isip ng tao. Ang sariling kagustuhan na hindi kalooban ng Diyos, kapag ginawa ng tao,
Diyos-Diyosan ito para sa Kanya. Hallelujah. Kaya ang Panginoon, ang sabi niya, naparito ako, hindi upang gawin ko ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo, O Diyos. Hallelujah. Hebreo chapter 10. Sa balunbo ng mga aklat, nasusulat ang tungkol sa akin, upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Hallelujah. Nakita niyo? Praise the Lord. Mga Diyos-Diyosan na nasa pag-iisip. Labag sa kalooban ng Diyos. Kapag ginawa ito, Diyos-Diyosan ito. Kaya ang solusyon para mawala ang Diyos-Diyosan sa pag-iisip, ang sabi ng Panginoon, sa araw na yaon, gagawa ako ng panibagong tipan. Hindi kagaya ng tipan na ginagawa ko sa kanilang mga magulang, sapagkat sinira nila ang aking tipan. Sa araw na yaon, isusulat ko sa kanilang puso ang aking mga utos at ilalagay ko sa kanilang pag-isip ang aking salita. Doon matatapos ang Diyos-Diyosan. Baptism of the Holy Ghost. Tingnan natin at dito na sa Hebrew chapter 8. Hallelujah. Chapter 8 verse 8. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi. Ito'y patungkol sa kautusan ni Moses. Narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Kasama tayo dito. Sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Alam niyo, bago makipagtipan ng panibagong tipan ang Diyos, dito muna sa atin, yung biyaya na ating tinamasa ngayon. Hindi ayon sa tipang aking ipinagtitipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan. So sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi sila nanatili sa pagsamba sa tunay na Diyos. At akin silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pagipagtipang aking gawin sa sangbayan ni Israel. Anayaon, grace period na mahintil. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga puso. Aking isusulat ang mga ito. Holy Ghost baptism, 144,000 sa magitan ng 2 prophets. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalitlitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Yung dinalaw ni Gabriel si Daniel na mayroong 7 bagay doon upang tapusin ang lahat. Amen? Doon magaganap yun. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapat ang magiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So mga kapatid, ang Holy Ghost baptism kapag taglay na ito, ang Diyos-Diyosan na nasa pag-iisip, maglaho na yan. Sapagkat ang ipinanganak ng Diyos ay hindi magkakasala. Unang Juan 3:10 marahil, 3:9, hindi magkakasala sapagkat ang binhi ay nanatili sa Kanya. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat Ama sa iyong mga salita.